Handa na po natin ang ating mga sarili. Labas na po natin ang ating mga Biblia. Magpapatuloy po tayo today sa series na ating pong study sa 2 Timothy chapter 2. Ang pagbasa po natin at pagbubulay ay magsisimula po sa talatang 14 hanggang 26. Ang segment title po nito sa Tagalog ay Tapat na Lingkod ni Kristo. Sundan niyo po ako sa ating pagbasa. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila. Sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tamang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ang may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihan sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo po ay makikita natin sa ating pong passage na binasa na nagnanais na patuloy niya na mapaglingkuran si Timoteo, yung kanyang anak sa pananampalataya, na at the moment ay nagiging tagapanguna ng isang iglesia. Sila man ay magkahiwalay pero nandun pa din yung ministeryo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa area po na nais ni Apostol Pablo, huwag pong magkaroon ng confusion si Timothy patungkol sa kanyang sarili, sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga nararanasan in life. Ang identity crisis po ay importante na ma-establish sa buhay po ng mga mananampalataya. Malapa sa mga lingkod ng Panginoon, leaders, pastors, mga preachers, mga
frontliners ng ating Panginoon sa kanyang gawain, sapagkat ito po ang magdidikta kung ano ang kanyang gagawin, kung anong direksyon ng kanyang pupuntahan, na marapat lamang na ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi mababatay ang kanyang ministeryo, kanyang decision making, ang kanyang buhay, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang paglilingkod sa Diyos sa mga bagay na pansamantala, temporal, pangsanlibutan, most of all, mga katuruan na hindi po in line sa Scripture, sa principles of God, sa salita at kalooban ng ating Panginoon. So nilalay ng Apostol Pablo na mabigyan niya ng kaliwanagan, hindi lamang po si Timothy o ang mga lingkod ng Diyos, man din ay ang lahat ng mananampalataya na nangangailangang magkaroon ng malinaw na pagkaunawa, pagkakilala sa kanyang sarili, kung ano ba ang mga dapat gawin ng mga lingkod ng ating Panginoon. So, bagamat ang sulat na to ay naka-address po sa isang pastor na si Timothy, pero the principles na isinishare po ni Apostle Paul kay Timothy ay applicable po din naman sa iba pang mga officers ng church, leaders, even so, mga members, ordinary members and believers ng Iglesia ng Panginoon. So, whatever the teaching na meron si Apostol Pablo kay Timothy, yun po ay beneficial din sa mga believers ng Panginoon. Kung maalala nyo, isa sa ating passage na binasa is that ang sabi ni Apostol Pablo is layuan mo o iwasan mo o takasan mo ang mga kasalanan ng isang kabataan. So, ang sulat na to ay hindi lamang nag-a-address sa mga adults, sa mga leaders, sa mga elders, sa mga pastors, even so sa mga kabataan, mga bago, mga iba't ibang uri ng mga mananampalataya sa loob ng Iglesia. So, may pinapakita po sa panulat na ito ni Apostol Pablo na ilang mga paglalarawan o kaya ay mga characteristics o qualifications na dapat meron, ma-establish sa isang mananampalataya, lalong-lalo na sa mga lingkod ng ating Panginoon. So, ang mga ibang mga pictures na yan o characteristics o qualifications na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy at sa Iglesia ng Panginoon sa mananampalataya ay nabulay na po natin in the past. Di po ba, kung maalala nyo, meron tayong mga binulay na paglalaraw ni Apostol Pablo sa sundalo, sa farmer, sa athlete, di po ba? At today, meron po tayong makikita na naman ng mga qualifications o characteristics o mga larawan ng isang minister, servant, o lingkod mananampalataya ng ating Panginoon. So the topic na isi-share ko po sa inyo, pinamagatan ko po na the God's ideal servant. Hindi po the God's must be crazy, parang katunog lang. Pero the God's ideal servant. Yung mga lingkod ng Diyos, mananampalataya, o ministers, leaders ng church, pastors ng church, na modelo, ideal, o kaya ay katangi-tangi. Yan. May maganda na mga katangian bilang lingkod ng Panginoon. So, our interrogative for today is that what are the remarkable qualifications or characteristics or pictures of the ideal servant of God? Ang una po nating makikita in our passage is that he should be an approved servant of God. Approved by God. Ang isang servant, believer, o leader o pastor ng isang church, hindi ko na kayang ilagay sa slides yung verse 14 hanggang 18 sa haba nito para makatipid tayo, pero i-share ko sa inyo yung isang pinagpunan natin sa mga talatang ito ng first major point natin today about another
na characteristic, qualification o picture ng mga servant ng Panginoon, ideal servant of God, approved by God sa verse 15. Kasi sa verse 15, kung babalikan nyo sa inyong Biblia, nakita naman sa ating unahan, ang sabi po doon, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and correctly handles the word of truth. So dyan sa verse 15 ng ating passage, ay malinaw po nating makikita yung ating first major point. Picture of a workman, somewhat characteristic of qualification of picture ng isang ideal servant of God. Hinighlight ko po yung word na approved. Tapos, pinick up din natin yung workman, yung approved servant ng Diyos na tinutukoy nating idea. Ayan po, approved by God, a workman, manggagawa ng Panginoon, lingkod ng Panginoon. So, ang isang manggagawa ng Panginoon ay meron pong mga characteristics, qualifications, meron siyang mga dapat ginagawa, dapat meron siyang trabaho na ginagawa. Dahil lingkod, dahil servant, dahil may master, and that is me, and that is you, na servant ng Diyos, ideal, may mga katangian, at inilalarawan ni Apostol Pablo, such as this workman. Isang farmer, pero aside from the farmer is the work na meron siya, yung mag-plow ng field. Okay, I just do not know kung meron po sa atin dito naging magsasaka before, nakaranas o natuto na mag-araro. Ayan po, ganyan po. Ang mga nagpa-plow ng field ay of course nag-work, hindi siya idle. Meron siyang trabaho at yan ay bungkalin ng lupa. At sa pagbubungkal ng lupa, meron po siyang goal dyan na kanyang pagbubungkal ng lupa, hindi lang niya magawa, kundi ang kanyang pag-aaral o pagpaplaw ay dapat may sistema at maganda ang kalabasan. May linya na dapat siyang lakaran, sundan, gaya po niyan, at hindi po siya kailangang ma-distract dahil pagka siya ay lumingon-lingon sa tagiliran, sa likuran, o siya ay merong ibang naging focus, kukurba-kurba po yung kanyang pag-aararo at mawawala sa linyada ang kanyang pag-aararo at paglalagyan ng mga dingding. So, a workman ay isang lingkod ng Diyos na meron pong mga katangiang dapat maganda o ginagawa. Mga katangiang kagaya po ng binabanggit sa ating passage, especially sa verse 14, na ang mga workman o lingkod, servant ng Panginoon, to be ideal ay hindi dapat na mahilig makipag-away. Yan, nakakita na ba kayo ng tao mahilig makipag-away, palaaway, hindi lang malapit, kundi talagang gusto niya ng basag ulo. At even inside the house, the homes, even the church, parang lagi siyang nai-involve sa mga awayan, sa pagtatalo, sa kaguluhan, man din sa mga usapang walang kabuluhan, mga salitang walang kabuluhan. So, a believer, a servant, to be ideal, is not quarrelsome. At siya yung Kristiyano o lingkod ng Diyos, to be ideal, na hindi lang willing, kundi able and so committed na hindi lang maunawan salita ng Diyos, kundi ito'y maipamuhay. Makalakad siya sa mga daan at pamantayan ng Diyos, whatever the cost. Ano man ang sakripisyo, ano man ang magiging kalugihan, o magiging suffering, He is willing to live by the Spirit, by the Word of God, by the will of God. Even to a point of sharing His faith, the Word of God, sa ikaliligtas, kapakanan, ikabubuti, ikatatagad sa pananampalataya ng iba, is willing. Bagamat nandoon yung takot, nervyos, pagtingin sa sarili ng mga limitasyon o kawalan ng kakayanan, ay willing na
na mag-work sa Panginoon, maglingkod sa Diyos bilang manggagawa ng Diyos, mananampalataya na naghahangad na maging ideal, hindi lang sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng tao. So, sa buhay ng isang mananampalataya o lingkod ng Panginoon, even inside the church, ay makikita po natin na ito ay posibleng mangyari. That among God's people, inside the Church of God, ay mayroong mga pag-uusap-usap, mayroong mga debate, argumento, even sharing at times na wala namang talagang iniikutan ng mga katotohan, magandang mga usapin, o kaya principles of God na nakapagpapalago, nakapagpapatatag sa bawat isa sa pananampalataya, nagiging kapakinabangan ng bawat isa, man din ng mga nakakapakinig, nakakakita. Kaya nga po, ang mahigpit na tagubilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa pangunguna ni Timothy is that iwasan yung mga godless chatter, yung pag-uusap patungkol sa mga bagay na hindi naman importante. Huwag magdudwell sa mga usapin na hindi nakakabigay ng encouragement, hindi nakaka-transform ng buhay, hindi salita ng Diyos, kundi mga myths, mga fables, mga kwentuhang barbero, kutsero lang, usapang pangsanlibutan lang, mga usapang minsan may malis, at talagang unacceptable na mga pag-uusap, mga chismisan, o kaya ay mga usapang nakaka-degrade ng kapwa, usapang nakakapagbigay ng katitisuran sa iba, lalo na sa mga mananampalataya, hindi lamang sa mga mahihina sa pananampalataya. So, might as well for the people of God, to the believers, just like you, especially to servants of the Lord, ang hilig sa pakikipagtalo, debate, argumento ay hindi makakabuti, walang patutunguhang maganda, hindi makaka-edify, at in fact, destructive pa nga sa iba. Sa mahihinang mananampalataya, lalo na sa mga unbelieving people. Wala po tayong makikita, mga kapatid, na nagtalo na may nanalo. Palagi po na sa mga nagkakaroon ng debate, argumento, pagtatalo, pag-aawayan ng salitaan, palagi po, o baka wala tayong makikita na nananalo, because both of them ay nagnanais na maging siya yung tama o siya yung manalo sa argumento. Di po ba? Ganyan ang debate, ganyan ang argumento, ganyan po yung pagtatalo, yung salitaan, awayan sa pamamagitan ng mga words. Dahil may pinopoint out pareho, may gustong patunayan pareho, parehong nagpapamaralik na siya ang tama. So, how na pwedeng mangyari na meron sa kanilang manalo? Bibihira po. Kadalasan wala po talagang nag-agree sa katalo mo, ka-argumento mo, kadebate niya, na sasabihin niya, tama ka, ako ang mali. Kung hindi man bibihira yung ganyan po na pagtatalo, argumento, debate, wala pong ganon na nangyayari. Na nag-give up, nag-surrender ng kanyang paniniwala. Kadalasan, may pagpipilit ang bawat isa, bahagi ng argumento o debate o pagtatalo, na siya ang tama at siya ang dapat nakatigan, siya ang dapat manalo, at siya ang nasa katwiran. So, ganyan po ang nangyayari sa iglesia po na pinangungunahan ni Timothy, kung saan meron pong nagaganap na mga pagtatalo-talo. Mga usapang walang kabuluhan, godless, malicious, unacceptable, mga gawa-gawa lang, mga salitaan o usapin na hindi naman kalooban ng Diyos, hindi po nasusulat, hindi po nakakabuti, kundi nakakagulo pa nga, nakakadistract. At may mga taong somehow ay naliligaw ng landas na nagiging faithless sa Diyos at nagdidesisyon na tumigil na
sa paniniwala sa mga naituro ng Biblia ng mga lingkod ng Diyos sa Kanya, natutunan niya, at napapalitan ito ng mga maling aral, maling paniniwala, maling kaisipan mula sa mga nasa paligid niya. Mga believers, quote-unquote, pero false believers, at lalo na mga false teachers o preachers na sa kanilang kapanahunan ay nag-e-exist. Sa ating kapanahunan, ganyan din po. Sa loob at labas ng simbahan, meron pong mga ganyan na preachers, pastors, leaders, servants ng Panginoon na may panahon o dumarating sa time na ang kanilang mga tinuturo ay hindi na po sound. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga binabasa, pinapakinggan, sa mga aral na atin pong naririnig. Hindi lang po siguro dapat natin ito na pakinggan, unawain, isa puso, isa buhay, kundi talagang dapat convince tayo na ang ating narinig, tinanggap na aral ay biblical, scriptural, nakabatay talaga sa katotohanan at ito ay purong salita ng ating pong Panginoon. Upang maiwasan ang maling decision, ang pagbagsak, paghihina, pagkukwit, at pagtatalo-talo, argumento o pagiging divisive in spirit, bunga ng maling mga aral. Remember, ang salita ng Diyos na ating narinig, binabasa, at inilalagay sa isip at puso ay pagkain. So, ang pagkain na ating ilalagay sa ating pong isip at puso ay hindi salita ng Diyos. May effect sa ating pong spiritual life, even so sa ating pong secular at personal lives. Sapagkat kung anong ating character, kung anong ating motivation, kung ano ang ating pong concept, yun po yung ating magiging behavior. Yun po yung ating magiging hindi lang kaisipan at pananaw, kundi buhay. Ina-actualize at ginagawa in life. So, ang isang lingkod ng Diyos ay dapat approved by God. Ibig sabihin, siya ay tested and is found acceptable. Yan. So, ang mga lingkod ng Diyos, believers, leaders, pastors, servants, naglilingkod sa ministers of God, ay may trabaho, dapat may ginagawa, may ministeryo, at siya ay masikap sa kanyang work, sa kanyang pagpapagal, sa kanyang paglilingkod. Nang sa ganon, ang kanyang ginawa, ang kanyang labor, ang kanyang work o ministry ay makita, hindi lamang ng tao, ng churchmates, ninuman, lalo na ng Panginoon, makita ng Diyos na maayos, katanggap-tanggap, at kalugod-lugod sa Master, sa ating Panginoon. Di po ba lahat tayo naging estudyante ay for quite some time? May mga kapatid tayo, kasama ngayon na mga estudyante pa rin ngayon. Di ba? We used to be given assignments. Pero di ba, ewan ko kung naranasan nyo yan. Ako po, danas na danas po yung pag nabigyan ako ng assignment, hindi ko masyadong kinakarin. Hindi ko nilalagay lahat. Siyempre, school book ko na ko nung araw, huwag naman akong gayahin. Pero pinagsisihan ko na po. Diba? Assignment na pag sinabit mo, ano ang grado? Kulay pula, X, o kaya F, fail, hindi ka tanggap-tanggap. Pero, iba yung pag ang assignment mo, talagang pinaghandaan mo, kahit hindi ka mahusay mag-drawing, pinag-drawing ka kasi, talagang ginawa mo ang lahat, nagpaturo ka, pinag-aralan mo, hindi ka mahihiya, di ba, na isubmit sa teacher mo. Most likely, ang marka o grado ay pasado, mataas, at acceptable sa teacher yung sinubmit natin na assignment. If not, hindi natin ginawa ng maayos ang ating work, assignment, di ba? Takot na takot tayo doon. Parang ayaw na nga hindi lang ayaw mo ipakita sa kaklase, patingin nga nung assignment mo kung ayaw mo nga pakita. Lalo na yung pagsasubmit mo nun, di ba? Parang alam mo, pumasa sana. Pero most likely alam mo na
hindi papasa. Kasi alam mong hindi magandang pagkakagawa mo, hindi mo siya pinagbutihan, hindi mo talaga siya kinarir, di ba? Kaya nahihiya kang hindi lang ipakita kundi isumite. Nahihiya ka na makita ng teacher ang klase ng iyong assignment o work na ginawa. Sa trabaho, ganyan din. May mga empleyadong ganun po. I've been an employee, trabahante, for 15 years in a big company. At bago po ako na-promote at naging isang mahusay na empleyado, talagang naranasan ko po yung hindi maging responsable na empleyado. Yung bang palaging late, absent, tapos di ba, hindi maasahan, something like that. Di ba? Ang mga empleyado, danas ko po yan, na pagka-evaluation time na takot na kami. Kasi alam na namin, most likely, babagsak o kaya ay hindi magiging maganda yung grado, evaluation. Dahilan para hindi ka ma-promote, hindi ka madagdagan ng sweldo, dahil hindi pinagbuti ang pagtatrabaho. Ang mga gawa, laging late, absent, naka-leave, tapos mareklamo pa, di ba? May mga ganyan po na mga kaisipan, gawain ng isang empleyado. Kaya pag dumadating yung boss, hindi lang siya parang disappointed, kundi talagang binabagsak ng kanya. Pagdating ng evaluation, wala nang renewal of contract at na-terminate at hindi nagiging acceptable sa boss sa company. Ganyan ang mga Kristiyano at times. We need to be diligent. If not, mahihiya tayo. Pagka ang Diyos bumalik, o kaya pag humarap tayo sa Kanya, pag namatay tayo, di ba? Mayroong pagkahiya. For sure, ang mga mananampalataya hindi magiging faithful sa Diyos, diligent, submissive, obedient, approved, tested, trained, at may ginagawa na kalooban ng Diyos ay mapapahiya o mahihiya o walang magiging lakas ng loob na humarap sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay importante sa buhay ng mga mananampalataya, more so sa mga naglilingkod sa Panginoon, servants of God, to be ideal. Ang salita ng Diyos ay dapat pinanghahawakan ng mabuti. Ito ay hindi lang tinatin sa puso't kaisipan, kundi ina-appropriate in every area ng buhay. Mabuti man o maganda, sa hirap at ginhawa, sa lubat-labas ng tahanan ng simbahan, sa pamayan, saan man tayo naroon, ang salita ng Diyos na atin pong nawalang katotohanan ay napaka-importanting atin pong daladala, atin pong naipapamuhay and more so naibabahagi din sa iba, naisoso, just like a seed na itinatanim ng farmer. Ang pag-handle sa salita ng Diyos ay napaka-importante. Ang salita ng Diyos ay may kukumpara natin sa kayamanan na napaka-valuable. Sino po sa atin dito may kayamanan? O di ba pinapahalagahan yan ng gusto? Minsan hindi naman nga kayamanan yung anumang meron tayo. Pero dahil valuable sa atin ang bagay na yan, pinapahalagahan natin ng gusto. At tayo po ay nagiging good na caretaker, steward ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Same is true, most of all, lalong-lalo na sa salita po ng ating Panginoon. Salita ng Diyos na hindi lamang po natin dapat pinagsusumakitan na marinig pag Sunday, kundi everyday ng ating buhay, ang isang tunay na mananampalataya, lingkod ng Diyos, servant ng Diyos, may Holy Spirit, ay merong hunger sa Word of God. Meron siyang pananabik sa salita ng Diyos. Kaya nga kung wala tayong titagan, pagkauhaw, kagutuman, pagnanasa sa salita ng Diyos, na malaman natin at ating ma-apply sa ating buhay o ma-share natin sa iba, yan ay isang malaking question. Una, kung tayo ba ay totoong Kristiyano. Pangalawa, kung tayo tuloy na Kristiyano, pero walang pagpapahalaga,
hindi correct ang pag-handle natin sa salita ng Diyos, at kung tayo nagtuturo, hindi natin ito na ituturo sa tamang interpretasyon o paliwanag o ideas. So, we don't correctly handle the word of truth na napaka-valuable, as if ito po ay higit pa sa anumang kayamanan na meron sa mundo ito o meron po tayo. Kaya nga ang salita ng Diyos, lalo na sa iglesia, sa context natin, sa churches of God, ang salita ng Diyos ay dapat na binabantayan, pinapangalagaan. Dahil lagana po, even in our modern time, ang mga unsound na teachings, ang mga maling katuruan. At ang salita din ng Diyos ay ini-invest. Ito ay hindi lang binabantayan, ginagwardiyan, pinapahalagahan, kundi ito rin ay ipinangangalakal. I'm not saying para kumita tayo ng pera, para makaris tayo, mag-preach tayo, hindi po. What I'm saying is that ang salita ng Diyos ay hindi dapat ibinabaon ng mga talento natin when it comes to the Word of God, para ito ay hindi lang may pamuhay, kundi maibahagi sa iba for the salvation of soul. Para ang iba ay tumatag sa pananampalataya, makakilala sa Diyos, ang salita ng Diyos mai-preach inside and outside the church, ay napaka-importante po na pinapahalagahan, iniingatan, binabantayan, inininegosyo. Ayan, ipinangangalakal para mga salita ng Diyos ay bumalik na maraming daladala na kaluluwa, nagpupuri sa Diyos, nababagong buhay, at buhay na nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon by the power of God. Ang salita ng Diyos ay sinasabi ng Scripture na parang equipment, kasangkapan o tool para sa pagtatatag ng isang matibay na bahay o buhay. Ang salita ng Diyos ay napaka-useful na gamitin para maging salamin, batayan, description ng ating buhay. As we ponder and read the Word of God, the Bible, the Scripture, one of its benefit is for us to see ourselves. Kung tayo po ba ay talagang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kung nagagawa ba natin ang kalooban ng Diyos, kung tayo ba ay nawawala na sa principles o kalooban, kautusan ng ating Panginoon. So nami-measure natin ang ating worth, ang ating pong spirituality, ang ating mga ginagawa, mga decision in life sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. It's also a tool not just for building, for measuring our worth, our quality, our characteristics, what we are doing, at ang ating mga tinatrabaho, natatrabaho, secularly and spiritually, ministerially, nagagamit din para ding tool, kasangkapan, equipment ng salita ng Diyos sa pag-repair ng buhay mo, buhay ko, buhay ng iba, buhay ng tao. A lot of people, ang buhay liko, ang buhay madilim, ang buhay batbat ng kasalanan, kaguluhan, kadiliman. Pero, nung makinig ng salita ng Diyos, magsapuso, magsabuhay ng salita ng Diyos, manampalataya sa pahalagahan ng salita ng Diyos, nabago ang buhay, lumiwanag ang buhay, hindi lang ang mukha. Gumaang ang buhay, nagbumait, at naging masunuring anak, naging masipag na estudyante, naging responsible na empleyado, naging mabuting ina, ama ng tahanan, nagkaroon ng 180 degrees turn sa kanyang buhay. At kakaibang-kakaiba in the old life, in the past life. Na may godlessness, may unrighteousness, may disobedience, separated from God, at wala pong pitagan sa Diyos at sa kalooban ng Panginoon. So, an approved workman, according to our passage, ay isang mananampalataya o lingkod ng Panginoon na tumatalikod sa kasalanan, sa debate, sa argumento, sa pagtatalo, sa mga masasamang salitaan, usapin, at companions, masasamang tao,
inside and outside the church na iniiwasan dahil nakaka-contaminate, nakaka-pollute. Remember, the Bible said, bad company corrupts good character. Ang mga masasamang kasamahan, kaibigan, barkada, palagi at gustong-gusto natin makasama, kung sila po ay worldly, kung sila po ay unbelieving, most of all, if they are vile and wicked, ay mahirap pong kasama. Most likely, mahahawa po tayo. Pag ang lagi nating kasama, palamra, isang araw, magagaya ka, magmumura ka na rin. Same is true sa paggawa po ng masama, kasalanan, sa bisyo. Alam niyo po, 11 years old, grade 5 po ako, wala po akong bisyo. Pero nung meron po isa sa aking mga barkada, kaklase, natutong manigarilyo, na-influensya po ako. Pinahigit po ako ng isang higop lang. Inubo ako dahil sa pait at hindi talaga masarap. Ubo ako ng sakit. Hindi ko po nagustuhan talaga. Sino po ang dati naninigarilyo? Nakaranas. Manigarilyo, uminom. Di ba yung unang tikim mo niyan? Alam mo ang sarap eh. Ang pait. Mahirap labutin. Sakit sa ilong. Sakit sa ulo. Hindi talaga masarap yan eh. Pero di ba, why is it we're able to love it? But going back to that kind of influence ng iba sa atin para tayo sumama. Dahil sa iba, tayo ay natutong magbisyo. Di ba? Dahil nagkaroon tayo ng maling choice of friends, circle of friends. At I'm not saying i-avoid natin lahat ng mga unbelievers kasi hindi po magiging possible na ma-share natin sila o makakay natin sila sa Panginoon kung magse-separate tayo ng ating mga sarili, so hindi naman din balanse. What I'm saying is that maging maingat kung kinakailangan, may panahon talaga, mas makabubuting iwasan ng tao na yan kasi ang hatid sa atin ay kapahamakan, kasalanan, nangihina tayo, nahahawa tayo, at nawawala tayo sa kalooban ng ating. Might as well avoid and shun those people, especially to the wickedness and sinfulness that they've been doing. Kasi hindi lang tayo pwedeng mahawa, maging kagaya nila, kundi pwede rin tayong maapektuhan yung ating imahe na ang tingin na rin sa atin ng iba ay kagaya nila. So, there has to be a difference sa ating pong pakikisama na hindi tayo nakikisama, kundi tayo nakikisama lang for the purposes of God para magawa natin ang kalooban ng sa kanilang mga buhay. So, an approved workman shun false talks, sharing time, mga discussions, mga activities, more so ang mga pagtatalo-talo. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos ay talagang hindi po matatawaran. Aside from ang salita ng Diyos ay tool for building, for measuring, for transformation ng buhay ng tao. Yan din ang importanteng sangkap parang isang Kristiyano, especially mga mananampalataya, kalipunan ng mga mananampalataya, iglesia ba ng ating Panginoon ay maging hindi lang pleasing sa Panginoon, kundi isang malakas, matatag, vibrant, at bombastic na church. I mean, may impact, merong alam. Diba? Yan po yung ating naging topic for 2 consecutive Sundays, part 1 and part 2, keeping our fire burning. Ibig sabihin, buhay ng isang Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon na may alam sa pananampalataya, commitment, zealousness, enthusiasm sa Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya, ang isang simbahan, kahit po konti, kahit walang masyadong resources, pero matatagang pananampalataya, pleasing sa Panginoon, kung sila ay mayroong sound na mga teachings na tinatanggap, nauunawaan, isinasapuso at isinasabuhay. So, only the Word of God, the pure Word of God, sounds na teachings o doctrines ng Panginoon lang ang makapagpapanatili na ang simbahan ay healthy, matatag, at kagamit-gamit
sa kalooban ng ating Panginoon. So yan po yung una na remarkable na qualifications o larawan ng isang ideal na servant ng Panginoon. Mananampalataya, leader, pastors, ministers ng ating Panginoon. That they has to be approved by God, a workman, at ang pangalawa po ay they have to be children of God, o kaya ay chosen by God, and they are God's vessels. A vessel. Ang ibig sabihin ng vessel ay sisidlan. Okay, para mas maunawaan natin to, again, allow me to quote with you a verse, a passage na directly nagpapahayag, nagsusupport sa atin pong second major point na ang mga ideal servant of God ay basically may qualification, may characteristic na sila ay mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos. Because sa verse 19, okay, I have 10 minutes more. The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Diyan po kinuha yung second major point po natin, qualification, characteristic, para isang servant, believer of God, leader ng isang church, naglilingkod sa Panginoon, ay maging ideal sa harapan ng Diyos at ng tao. Kasi, sabi ko, they have to be children of God, chosen by God, kasi yung word na sinabi dyan, the Lord knows those who are His. So, ang tinutukoy po dyan, nasa Panginoon, Kanya ay yung Kanya mga pinili, yung mga anak ng Diyos, tunay na mananampalataya ni Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. At sila yung mga nagko-confess sa pangalan ni Kristo. Meaning, hindi sila nahihiya na sabihin sila ay Christian, believer in Jesus Christ. In fact, hindi lang sila willing na mag-testify about the Lord Jesus Christ, gumagawa pa sila ng occasion para maibahagi nila si Kristo. Hindi yung nagsasabing believer ako ng Panginoon, pero hindi mo mahalata. Hindi mo maringgan ng mga principles of God, salita ng Diyos. At hindi pa nga nagiging obedient sa kalooban ng Panginoon. At ang ginagawa pa ay kasalanan. Ang ginagawa pa ay mga gawain in contrary sa utos ng Panginoon. So, ang Diyos po, mga kapatid, ay may sinasabi na mga klase, qualification ng isang ideal servant of God. They has to be believers, children of God, chosen by God, mga anak ng Diyos, transformed, at may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. And they work for God. They serve God. They do the will of God. Ganyan po ang mga ideal servant of God. At sa ating pong passage na ito, ay may sinasabi po si Apostol Pablo na isang bahay na matatag. Dahil ang pundasyon nito ay salita ng Diyos. At ang simbahan, pointing to the believers of the Lord, ay selyado ng Holy Spirit. Kaya isang simbahang totoo ng Panginoon ay matatag. People may come and go inside the church. Ministers come and go. Ako po ay isang araw, diba? Mawawala natin, lahat tayo. Pero kung ang church na to, CBC Beaufort, ay sa Panginoon, ito po'y magpapatuloy. Kung ito'y sa Panginoon, ito po'y matibay at matatag. Walang sino man na impluwensya, tao, kaganapan, problema, kahirapan, kawalan, ang pwedeng magpasara sa simbahan o gawain ng Panginoon. Magpabagsak man din sa mga mananampalataya na bahagi ng isang iglesia ng Diyos. At ang nagpapatatag sa isang iglesia ay salita ng ating Panginoon. At ito ay kinasihan ng Espiritu Santo na naging selyo para ang simbahan ng Panginoon ay manatili pong godly, healthy, sound, at pleasing sa harapan ng ating Panginoon. At sinabi po ni Apostol Pablo sa ating passage na sa isang bahay, sa isang church, sa isang gawain ng Panginoon, gaya po natin, ay may dalawang kategory ng mga tao na ikinumpara niya na ang iba ay parang gold and silver.
Ang iba naman ay para daw wood and clay. Yan. So, just like in the Church of Timothy, ang sabi ni Apostle Paul, sa inyong context, sa inyong bilang, sa kalagitnaan nyo, kayo ay so possible na nahahati sa dalawang klase ng mga tao. O nagpo-profess na sila ay believers ng Diyos, Kristiyano. Ang iba sa inyo, parang gold and silver. Ang iba sa inyo, Paul said, parang wood and clay. Pakita ko po sa inyo ang picture ng vessels na yan. Na sinasabing, some are made of gold and silver, and some vessels are made of wood and clay. Sa isang bahay daw, o sa isang simbahan, ganyan ang description ng Diyos sa mga tao. Hindi lahat ay made of gold and silver. Hindi lahat ay made of wood and clay. May variety. Hindi pare-pareho. So, tingnan natin mga kapatid ko ng katotohanan na gustong i-convey ni Apostle Paul kay Timothy, sa iyo at sa akin, sa puntong ito. Na ang lingkod ng Diyos to be ideal, dapat siya ay anak ng Diyos, pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, tunay na anak ng Diyos. Na siya ay gold or silver by nature. Okay, sa loob ng isang bahay, sabi ni Apostle Paul, may mga utensils daw. May pots, may containers, may pitchel, may mga baso o inuminan, banga, palayok, na ano. Ang iba ay yari daw sa gold or silver, ang iba naman ay wood or clay. Nang ibig sabihin, sa isang bahay o sa isang iglesia, may mga gamit o tao na kagamit-gamit sa mga noble purposes at ang iba naman ay sa mga common purposes lang. Di ba sa bahay natin ganyan? Meron yung pang-araw-araw, pero iba yung gamit nating panghandaan, pangpiestahan, pangmalakasan, pang-okasyon, di po ba? So nakatabi po yun. At yun yung mga bagay na tinutukoy na made of gold or silver na gamit o tao o Kristiyano na kagamit-gamit hindi lang sa common na gawain kundi sa mga special occasions. So, kung ikaw ay made of gold or silver, ayan, meron kang katangian, work, ministry na somewhat valuable, honorable sa Diyos, hindi lamang katanggap-tanggap kalugod-lugod sa Diyos, kundi nakakabigay ng karangalan sa Panginoon. Kagamit-gamit. Pero some, according to Apostle Paul, ay made of wood and clay. Pang ano lang, pang araw-araw lang. Ibig sabihin, hindi masyado yun na honorable. Hindi yun masyadong kagamit-gamit, especially for noble purposes, for special occasion, for mga matataas na pagkakatawag at gawain, ministry, layunin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. So, faithful pastor, leaders, and members are like gold or silver, vessels that brings honor to Jesus Christ. Ang mga false teachers sa panahon ni Apostol Pablo, mga false teachers sa ating kapanahunan, mga false teachers, believers, Christians, na nasa loob at labas ng simbahan. Some are hindi po natin kilala, some ay wala na, some ay nandyan pa, pero hindi pa na-unmask, hindi pa na-expose, hindi pa na-deal, okay? They are not valuable. False teachers, false believers are not valuable. They are remarked by Apostle Paul na wood and clay. Pang araw-araw, hindi pang special occasion. Meaning, that kind of vessel, Christian, believer, servant, leader, pastor, ay hindi honorable sa Panginoon. Hindi nakakabigay ng honor. Man din, nakaka-contaminate ng mga honorable, nung ang quality ay gold or silver. Yung mga tao nakakabigay ng paglilingkod, worship, service, especially glory and honor sa Panginoon.
Kaya nga kanina sabi ko, bad company corrupts good character. Inside the church, it's the same. Kung meron po sa loob ng simbahan ng Panginoon na nagtuturo ng hindi salita ng Diyos, puro kwentong barbero, alamat, kwentong kutsero, mga usaping malicious, unacceptable, nakaka-divide, nakaka-isod, nakakapagpahina ng pananampalataya. Ayan, sila po yung mga klase taong made of wood and clay, nakakakontaminate, even so sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga outsiders. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, iwasan nyo yung mga godless chatting, yung mga pagdidebate, pagtatalo, pag-aaway-away, kasi hindi lang yan nakaka-apekto sa mga mananampalataya, nakakahawa sa mandin, lalo na sa mga outsiders, sa mga unbelieving. Yan yung kanilang kinatitison. Di ba? Can you imagine kung tayo po makikita ng mga outsider na nagdedebate, nag-aaway, hindi nagkakasundo, hindi united? Sasabihin talaga nila, what for na ako pa ay sasama sa inyo, magpapamiyembro sa inyo, dadalo sa inyo. Kasi ito kayo, ito yung nakikita ko. Kaya sabi ni Apostol Pablo, avoid arguments, debates, quarrel, mga godless na mga pag-uusap para maging blessing sa iba. Hindi maging discouragement, disappointment, at hindi makahawa sa iba. Alam niyo po, as I've said a while ago, lahat ng ina-address ng principles na ito ni Apostol Pablo ay hindi lang para sa mga sa mga leaders, lang para sa mga pastors, mandi sa bawat level ng mga mananampalataya. Bata, matanda, lalaki, babae, mayaman, mahirap, ay dapat na maabot ng principles na tinuturo ni Apostol Pablo. Kasi dito sabi, flee the evil desires of youth. Kaya never think na this passage or message for the adults, for the leaders, for the pastors lang, for the ministers. Even you, as a young Christian, a young believer ng Panginoon. Si Timothy kasi kabataan pong servant ng Panginoon. So, basically, ang kabataan kasi talagang susceptible sa iba't ibang klase ng temptation. Kasi tayo po ay talagang nasa level ng pagiging ambisyoso. Gusto natin makataas ng pag-aaral, gusto natin maging successful, gusto natin maging popular, maging mayaman. Pero kaakibat niyan, ang possibility na baka tayo ay maging boastful, maging worldly, maging disobedient, maging godless. Diba? Kasi bilang kabataan, tayo po ay pwedeng talagang ma-influensya, hindi lang ng mga peers, kundi ng mga ino-offer ng sanlibutan ito para mag-enjoy tayo, para maging komportable tayo, maging masaya tayo, ma-please natin ang ating sarili, at mapanuguran natin, hindi na ang Diyos, kundi ang ating mga o ang iba o ang tao. Kaya sabi niya, Apostle Paul, flee the evil desires of your youth, avoid foolish arguments, and pursue righteousness, kindness, faith, and love. Ulitin ko po, ito po dapat nating i-pursue. Mga kabataan, mga katandaan, gaya ko, para sa ating lahat ito. Umiwas sa kasalanan, pagtagumpayan ng tukso, ang dyablo, i-overcome ang mga gawaing masama, anong dapat nating hanapin sa liksikin, pagsumakitan, katuwiran, kabaitan, pananampalataya, at pag-ibig. Ito po ang kalooban ng ating Panginoon. So, in ending up on this topic na acrostic pa rin na topic, ano po yung naalala nyo na acrostic sa atin pong topic? What? Okay. TGIS. Thank God, it's Sunday. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat, nandito ka ngayon, Sunday service. Kahit late ka, salamat, nakita ko pa rin ang mukha mo. Purihin ng Diyos, magkasama tayo. Kahit tinulugan mo ko kanina ng 5 minutes, di ba? Thank God,
It's Sunday, we're here, and this is God's will, this is God's place, this is for the glory of our God, in obedience to the will of God. Thank God. Not it's Sunday, kundi yung ating topic is the God's ideal servant. Yung mga characteristics, qualifications, paglalarawan ni Apostol Pablo sa isang mananampalataya, lingkod ng Diyos na by nature ay ideal. Ano po yung napag-usapan natin? Na dahilan o principle o characteristic para isang servant ay maging ideal? Binulay po natin sa ating passage. Yung una po nating major point, approved by God. Ibig sabihin, ang isang servant na ideal na approved sa Diyos ay tested at nasumpungan ng Diyos na acceptable. Ibig sabihin, siya ay naglilingkod sa Diyos, hindi lang siya chosen, kundi siya ay nagre-respond sa utos at kalooban ng Panginoon. Nakakabigay siya ng glory sa Panginoon. Approved. Kumbaga sa assignment, pasado. Kumbaga sa trabaho sa company, A1 employee ka. Ang iyong trabaho ay perfect. Kumbaga kung ikaw ay perang hawak mo, nangungulekta ka, whatever, ang resulta ng audit sa'yo ay tumbok. Walang labis, walang kulang, sakto. Hindi ka short, hindi ka over. Ayan. Approved by God. Ang pangalawa is children of God. So, on this topic, in acrostic ay TGIS, the God's ideal servant. Isa lang po ang aking proposition. Isa lang po yung gusto ko i-share sa inyo na insight na nakita po natin on this passage at dapat po natin hindi lang maunawaan kundi magawa today to become an ideal servant, believer, leader, pastor ng ating Panginoon, minister ng ating Panginoon is this. For God to be able to use you, to use us as God's vessel, as vessels of God, for His glory, ito po dapat natin gawin. We must be empty, clean, and available. This is so important. Ng ating puso, mga kapatid, maging malinis sa karumihan, sa kasalanan. Kung meron mang tatahan sa puso, sentro ng ating puso at buhay, ito dapat pangunahin ay ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ang pananampalataya sa Panginoon. An empty heart, an empty vessel, na para maging useful, mapagsidlan, mapaglagyan, ay dapat empty. Meaning, ang ating puso, buhay, ay empty. May empty space para tahanan ng Diyos. Para mapagsidlan ng Diyos ng kanyang mga kalooban, salita, principles, doctrines, teachings, beliefs, principles. Puso na hindi lang empty, kundi malinis. Ibig sabihin, I'm not saying na pusong o buhay na hindi nagpukumit ng kasalanan because that's impossible. Because we're human, na limited, prone to commit sin and mistakes in words, in deeds, in thoughts, even in our motives and thinking, we're susceptible and so prone. We have the tendency to commit mistakes and sin. Pero when I say clean, empty and clean, ito yung pag nagkasala tayo, nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos, tumatalikod sa pagkakasalang nagawa. Pinipilit na hindi na maulit magawa ang kasalanang inaamin na nagawa, which is in contrary sa utos at kaloob. And that makes your heart, our life, clean. Ang lahat ng mga repentant pag nagkasala, can you say amen? Amen. So, on the contrary, pag hindi po tayo nagsisisi sa ating nagagawang pagkakasala, ito'y patuloy natin pinapamuhay. Ine-enjoy, bagamat alam natin labag sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Ang ating puso ay marumi. May laman na contamination, kasalanan, hindi kalooban ng Panginoon, hindi empty.
hindi kayang pagharian ng Panginoon. Hindi pwedeng magamit ng Panginoon. So we need to be empty and clean, and most of all, available for the Master's use, for God's use. Kasi na tayo ay primera klaseng kasangkapan sa bahay, made of gold or silver, at skilled, trained, talented, tested, smart, resourceful, name it. Kung hindi naman tayo available na maglingkod sa Diyos, magpagalit sa Diyos. So we cannot give God glory. So, for God to be able to use us as His instrument, channels of His Word na nagliligtas, bumabago ng puso, nagtatransform ng buhay, kailangan natin maging empty, clean, and available sa ating Panginoon for God to be glorified. It's but commitment, love for God, faith to God, zealousness sa Panginoon in everything we do or say, sa ating oras, sa ating buhay, sa ating talento, sa ating iniisip, sa ating mga pinagplano, sa salita ng Diyos. For us to be an approved servant of God, nakasalalay po ito sa ating prayer. Hindi lang faith, kundi pananalangin at pag-aaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. At ang pagiging victorious sa mga sufferings na papahintulutan ng Diyos dumating sa ating buhay. Tukso, pagsubok, kahirapan, mga inconveniences of life, ipe-permit ng Diyos. Pero pag ating napagtatagumpayan by the will of God, for the glory of God, in obedience to God, tayo po ay patuloy tigil pa hindi lang pagtitiwalaan ng Diyos ng kanyang mga pagpapala, kundi all the more magiging useful sa ating pong Master and that is the Lord Jesus Christ. Let us rise. At tayo po ay magpasalamat, magsumamo sa Diyos na tayo po ay maging approved by God. Tayo po ay maging tunay na mga anak at servants ng ating Panginoon. Tayo po ay umawit ng isang song na magdadala sa atin sa mas malapitang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Before we pray, before we come to God, before we pray for you, before we ask God of our needs, karanahin muna natin ang ating
ng pagiging anak ng Diyos, acceptable, approved by God, for God, ay nagmumula sa kanyang kapangyarihang kalooban, biyaya. Tayo po bilang tao, hindi tiyak sa ating patutunguhan time comes after this earthly life. Mari po tayong makatiyak ng kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo, ating Panginoon Tagapagligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya sa bigating Son of God, sent from the Father, died on the cross to pay for our sin. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ng paghahandog, ng pag-aalay, ng pagkakawang gawa, ng pagiging responsable, religiyoso. For God said in His Word, to all who believe in Him, He gave them everlasting life. Man din, sa atin na mga nanampalataya sa Panginoon, at merong hinahangad na bago sa sarili, manilok ng Diyos according to His image and likeness. We need God as our Father. Let's come to Him in prayer. And to whatever needs na meron po tayo right now, hindi po natin makamit, ma-achieve, magawa, masumpungan, hindi natin maipamuhay, lalo ng kalooban ng Diyos. Dahil natatangay tayo sa sarili nating limitasyon at kahinaan. And at times, deliberate pa nga, na sinusuway natin ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa natin na yung pinagbabawal ng Panginoon. Let's come to God in prayer. Let's seek His will upon us, His power, His Spirit. The power of His Word tumimo sa ating mga isipan at mga puso. Ma-value natin ang kapangyarihan sa salita ng Diyos. Sapagkat ito'y nagbibigay ng karunungan, ng kaligtasan ng kaluluwa, katatagan ng pananampalataya, at ng isang buhay na binago, nababago, at nagiging karangalan ng Panginoon. Let me pray, and let me pray for you kung meron kang urgent needs sa ating Panginoon. Lalo na sa spiritual life mo, relationship mo with God, struggles mo, burdens mo. Nais mo na mapasayo coming from God. Let me pray for you. But for that to be upon you, those things that you need from God, show your faith. Show your humility before God. That you are willing not just to be prayed over, but you are also willing to come to God in communion, in prayer, in fellowship, right there where you are. Hindi natin hawak ang lahat, hindi natin kontrolado ang lahat. Tayo po ay by nature weak, imperfect, limited. We are completely nothing before God. We have nothing sapagkat nilikha tayo ng Diyos. Nag-exist tayo sa mundong ito, walang dala. And so whatever we have, it belongs to God. And everything that we need comes from God. Siya ang bukal ng kalakasan, karunungan, katatagan, katagumpayan, kaligtasan ng kaluluwa, at isang buhay na kalugod-lugod, kasiyasiya, at kagamit
gamit sa ating Panginoon. So, if you will pray, if you want to be prayed for, show your faith to God. Buksan mo ang puso mo, papasukin mo si Kristo sa iyong puso. And publicly, i-declare mo, i-profess mo, that you are a child of God and you want to be approved by God. I request that you raise your hand if you want to be prayed for. If you want God to bless you, come to Him. Surrender everything to Him. Ask God, let me pray for you. For God to reign in your life. For God to give you enabling wisdom, power, and strength. By His word, all for His glory. For the salvation of soul. Pagtatag ng pananampalataya at sa ikalalaganap ng salita ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. All for God's glory. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Let us pray. Panginoon, kami po ay minsan pa sa inyo po ay lumalapit sa oras na to. Nananampalataya, sumasamo, nagpapakumbaba, nagpapahayag ng aming mga nagawang pagkakasala, nagsisisi, at naghahangad, hindi lamang kami maging mga tunay na mga anak at lingkod po ninyo, kundi maging mga masunurin sa inyo po, Panginoon. By your power, by your grace, by your mercy, by your Spirit, sa aking po mga puso at buhay. For apart from you, we can do nothing. Panginoon, hinihiling ko po, tumahan po kayo sa puso at buhay ng bawat isa sa ikaliligtas ng kaluluwa, even so, sa ikatatatag ng aming pong pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang aming Pater. Kami po ay luwad sa inyong harapan. Unworthy, nothing, tinatapak-tapakan lang, putik, marupok, mahina. Oh God, bless us. Have mercy on us. Fill us even more of your Spirit. Empower us, Lord. Transform us, Lord. Bless these people of yours, Lord. May mga pangailangan, may mga pinagdadaanan, may burdens, may struggles, may karamdaman, physically, and most of all, spiritually. Have mercy on us. Our Most High God, our miraculous God, our holy God, our dependable God, our sovereign God, our Creator, Savior, Redeemer, and Deliverer. Lord God, we commit to you our lives. We commit to you everything. I intercede in behalf of these people of yours, Lord, to be gracious upon us, to bless us, and to be your channel of blessing unto others in the light and power of your word and Spirit, all for your glory. Thank you so much, Lord. Glory to you. We worship you. We adore you. We acknowledge you. We recognize you. And we give you all the glory